ating pagtutuunan ng pansin ngayon ay tungkol sa mga prayers. Nagsimula tayo dun sa last week yung ating yung panalangin ni Pablo para sa atin. At nakita natin na marami siyang binabanggit sa atin na ang prayer natin should be deeper than the usual or give me this, give me that. Pero ang sinasabi ni Paul para sa prayers natin and should be our prayers ay maging malalim yung ating pananampalataya kay Christ at magkaroon tayo ng malalim na pag-ibig sa Kanya at saka yung ating panilipin sa Kanya ay maging matutunan para sa bawat isa po sa atin. At salamat dahil kahit na gano'n may glitch, ang aking mga ginagamit ngayon ay mayroong paraan si Mark, Brother Mark, sa kung paano niya gagawin. Kaya at least magkakaroon tayo ng online dito, no? Na ating matutunghayan yung tungkol sa prayers natin. At ang ating titignan na message ngayon ay doon sa Lord's Prayer. Medyo ang series natin sa Lord's Prayer, kung parapatin ay magkakaroon tayo ng medyo mahaba-habang series yan kasi i-discuss natin ang bawat yugto ng mga prayers na ito. Gusto natin paisiin pero mas maganda na namnamin natin ang bawat himay-may ng katagang ito ng pattern of Lord's Prayer. Is it a pattern? Ang tanong natin dito, pattern ba ito o ito ba ay dapat i-memorize natin pagkatapos ating uulit-ulitin ng pananalangin? Ganun ba yung dapat natin gawin? And matutungkay natin sa pag-aaral natin sa salitang ito ang mga patungkol sa mga binanggit ng Panginoon dito. Ni Jesus Christ, dahil ito mismo ang kanyang sinabi nung tinanong mga disciples na, Lord, teach us to pray. Lord, turuan kami manalangin. Turuan mo po kami manalangin. Binanggit niya doon yung iba't ibang mga panalangin. Pag nanalangin tayo, tago tayo sa kwarto na hindi nakikita ng iba sapagkat kung tayo ay mananalangin na open before the Father at hindi ipinapakita ang tao lamang, tayo ipakikita ng Panginoon. So, magkukulong tayo sa kwarto. That's one principle. Hindi tayo, parang bang isang verse na lang nakita natin na tayo ang gagawin natin. Hindi na ako kailangan manalangin sa public, hindi na lang ako sa kwarto kung manalangin mag-isa. At may mga tao na nagsasabi na sila ay Christian at hindi sila nagpupunta ng church, so di kaya hindi sila mananalangin in public kasi sinabi ni Jesus Christ na doon magpunong ka sa kwarto. That's one aspect of prayer. At hindi yun ay dogmatic na ating titignan na wala na tayong gagawin hindi doon sa kwarto tayo, isa tayo ng laging mananalangin. Pero kasi po tinatawag na corporate prayer. Na ang prayer kasama ang mga kapatiran nagsasabi na opo, yes po, amen po, siya na po. Yan ang mga kasagutan. Mga nais na ang ating panalangin ay magiging isang bibig, isang puso, isang diwa ng mga lahat ng mga nandoon sa grupo na kasama sa pananalangin. So we say, yes Lord, opo Lord, at nga po yung aking sinasabi sa aking mga puso. Yan ang panalangin natin. So, ang title po natin is Prioritizing God.
prioritizing that. Tama yung aking spelling, no? Prioritizing that, yung Lord's Prayer. Kasi ang binanggit dito po sa ating talata ng chapter 6, no, verse 9 to 14, binanggit po dito ng Panginoon when He said sa mga disciples niya, this is then how you should pray. No? Sabi niya, Our Father in heaven, hallowed be your name. That is in King James Version. Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also forgive our debtors. Yung aming pinagkakautangan, kami ay as we forgive, as we have forgiven our debtors. Yung mga nagkautang sa atin, ating pinapatawad. No? And lead us not into temptation. Huwag mo kami dalhin na kami ay masubukan ng tentasyon, pero kami ay iwas mo sa evil one. Now, sabi niya, tinutungan niya dito sa verse 14, For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Parang requisite yun sa answered prayers natin for forgiveness. Sabi niya sa verse 15, If you do not forgive others their sins, wala na tayong patawad, your Father will not forgive our sins. Now, ano mangyayari kapag ang sins natin ay hindi forgiven? Anak ka ng Panginoon, di ba? Sabi natin, ligtas na tayo. Anong mangyayari kapag we do not forgive the sins of others? Sabi niya, God will not forgive our sins. Ano yung sins na hindi mapatawad? Ayan siya, no? Ano ang kasalanan na yun? Yung ba ay kasalanan, nag-impyerno pa na ulit, ano? Ganun ba? Kung susuriin natin ang Bible, mayroong isang klase na kung saan ang ating relationship sa Panginoon ay napuputol, and yan ay ang fellowship. Hindi ang relationship, hindi ang fellowship with God. Wherein, your prayers will not be answered. Isa sa mga balakid sa panalangin ay unforgiving hearts for the sin of others. Yun ang isa sa mga balakid. So, kung mamarapatin po natin sa unang talata dito ng verse 9, this then is how you should pray. Sabi niya, Our Father in heaven. In-address niya dito yung Ama. And we take this phrase lightly, Our Father. Pero napakahalaga po ng sinabi ni Christ na yun. Kasi inuna niya, of all the prayers, inuna niya yung person in our prayer. Person to our prayer. Yung person na yun is God Himself. It is no other. There is no other. No? Siya mismo ang ating pinapatukuyanan ng ating pananalangin. Hindi niya sinabi na hindi niya inuna kung ang material is the most important thing sa buhay po natin. Sana inuna niya, Panginoon, ibigay mo sa amin ang aming pangangailangan sa tuwi-tuwi na. Sa tuwi, ibigay mo sa amin. Panginoon, bigyan mo ko ng kayamanan. Panginoon, bigyan mo ko ng aking ikakabuhay. Hindi yun inuna ni Christ. So if the Lord Jesus Christ saw it na very important priority ng buhay natin, yun na sana kanyang binanggit. Ano po? Yung ating pangangailangan. Kung importante ang relationship ng mga tao sa bawat tao, sana sinabi niya na
Panginoon, dinadalangin ko po na maraming magmahal sa akin at ako naman po ay marunong na rin dapat na magmahal. O harinaway hindi lumayo sa akin ang mga minamahal, walang nauna sa akin mga minamahal. Dalangin ko na ako rin po ay hindi mawawala sa mga aking mga minamahal. Sana yun ang ginawa niya, pero hindi yun ang binanggit niya. Unang-una niyang binanggit ay ang our Father, addressing the Father Himself. So, inuna niya ang Panginoon. It is our priority. Sa buhay po natin, priority natin ang Diyos sa bawat yugto, bawat humaymay, bawat situation, bawat condition, bawat parte ng ating buhay, bawat bahagi ng ating buhay, ang Panginoon ang siyang nauna. Hindi mauna ang tao, hindi mauna yung pangangailangan, inuuna ang pangangailangan ng ating kaluluwa sa Panginoon. Now, yung binabanggit pa rin dito ni Jesus Christ is that yung panalangin is based on relationship with God. It's not based on the yung felt need of the people, of the person praying. Siyempre, pagka halimbawa ay masasagasaan ng kotse, ang iyong dalangin, Lord, then biglang sabi ka, no? Wala ka ng time to say, Lord, I worship you, I praise your name. Hindi mo na masasabi yun. Dahil immediately, yun ang pangangailangan mo. But in the normal life, generally, pinabanggit ng Panginoon, this is how you should pray. Unahin natin ang relationship natin sa Panginoon. So, sabi niya, our Father. Now, it shows relationship that had been established. Yung our Father shows the relationship that had been established. Hindi mo matatawag ang Creator of heaven and earth. Hindi mo matatawag ang God, the Father of Abraham, the Father of Moses, the Father of the patriarchs, Jacob. Hindi mo matatawag na Ama kung walang established relationship. Sabihin niya, hindi nakilala, bakit mo tinatawag na. Notice, Jesus is teaching to mean using the word Abba, Father. Yung word na yun, sinasabi natin palagi, the word Abba, Father is an endearment. Ito ay may tawag na paglalambing sa Diyos. Abba, Father. Na hindi lang basta sinabing Ama. You know, sa Pilipinas, yung word na pagtawag natin sa ating presidente na dati na Apo. That is an endearment actually. Apo Marcos. Ayan. Ang ibig sabihin nun, merong halong respect, merong halong feeling of love, merong halong feeling na talagang belonging to. No? Yun ang ibig sabihin ng Apo. It's respect, belonging to, belongingness. Hindi siya stranger sa'yo, hindi ka stranger sa kanya. You feel belong to. No? Sa kanang sabi ni Christ na Abba Father, sinasabi niya, you should have a belonging to. Hindi ka stranger. When you call God Abba, Apo, you know that you belong to God. And there is no doubt in your mind that God is your Father. Kaya sabi niya, this is then how you should pray. Abba,
Father. Our Father. Na hindi lang general because God is the creator of you. Kundi merong relationship that has been established. No? Nagkaroon kayo ng relationship. So, when we pray, it is invoking first the relationship that have been established. You submit yourself to Jesus Christ by making Him the only Savior and Lord of your life. Yun ang relationship-based. It's not the economic-based. No? Lord, I need you to feed me. Economic-based. Yung relationship, hindi ganun. No? O di kaya, it is a kind of yung beneficiary, benefactor relationship. No? Pupunta ka sa isang tao para humingi ng saklolo, humingi ng ayuda, at pagkatapos ng kakalimutan mo na siya. So it's not based on those relationships, but it is based on an interpersonal relationship with God. At mangyayari yon kapag ang isang tao ay tumunta kay Christ as Lord and Savior. Mahalaga ang pagtanggap kay Jesus Christ. And then, yung word natin when we pray, our Father becomes not only meaningful to you, but to God Himself. Because meron kayong established relationship. At makikita po natin sa Bible na yung relationship that is established is really established firmly by how the triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit holds your life. Ang Ama is the one who loves, who cares, and Jesus Christ was sent by God the Father Himself to die on the cross for our sins. And then, yung Holy Spirit ibinigay ni Jesus Christ na siya ang magiging gabay natin sa ating buhay. Yung word na gabay, if we are going to look at the Hebrew and the Greek word, yung parakletos, the one who will be with you alongside you day after day for the rest of your life. Yung banal na Espiritu Santo. Hindi po siya nawawalay. Pero bakit ganun? Hindi siya nawawalay, hindi siya umiwalay. Ngunit bakit minsan ako ay naliligaw ng landas? Dahil ito ay naliligaw ng landas. At hindi ang banal na Espiritu ang naliligaw ng landas. Ibig sabihin, kinakalimutan natin siya. Meron tayong kasabihan, di ba? Na yung nandyan, ngunit malayo. Malapit man, ngunit malayo. Ibig sabihin na malapit siya sa atin, nandyan sa atin, pero we ignore Him. So that's when yung sabi ni Pablo na huwag natin sakalin ang banal na Espiritu Santo. Do not quench the Holy Spirit. Ang word nun ay huwag natin sakalin in such a way na nasasakal siya when we ignore Him in our life. When we submit to sin, we ignore the Holy Spirit sa buhay po natin. Although He promised, you know, when we sin against God, He promised within our heart. Bago mo magawa yung kasalanan, nandun muna yung pagkatok ng Panginoon sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, sinasabi sa iyo ang gawin. And so finally, you are made to make a decision. Gagawin o hindi, bilko o hindi, diretso o hindi. And the decision that we make
makes us to it makes us to go where we should be going. Yung decisions na gagawin natin makes us. It makes us. So, ang ating relationship kay Christ is based on how He manages our life. Tatlong person ang nasa puso po natin sa buhay natin ay umaawa. And ang pangyayari na kung saan they become effective in our life is that when we allow Him, when we make a decision, allowing Him to run our lives. Hindi tayo ang kukuha ng control, hindi sila ang kukuha ng control. But mind you, if you have already given your life to the Lord Jesus Christ, talagang tunay, sincere, and really truthful and real, yung ating ginawang pagsalit kay Kristo, Lord, you are now my Savior, you are now my Lord. Walang halong pagpunwari, walang halong pagsasabi na hindi naman talaga totoo. Kundi sinasabi mo, Lord, I want you to be in my life. Take full control of it. I recognize your death on the cross for washing me. Ang ibig sabihin, talagang tunay na naging anak ka ng Panginoon. It was sincere, it was truthful. Then, maaari ka magkamali, but then there is forgiveness because of your relationship with the Lord Jesus Christ. Meron kang forgiveness, nakalaan sa iyo, sinabi na ng Panginoon yun sa iyo sa 1 John chapter 1, sabi niya gano'n, na if you confess before your sins to God, He is righteous and faithful to forgive you. Hindi na natin maalis siya sa salitaan ng Panginoon, nandyan na. At hindi sinasabi ng Panginoon that you are that perfect. You can go to Him and ask for forgiveness, but hindi yun nagiging license mo to live a life that is wanton against the Lord. Hindi, it is the basis on which when you fall, you stand, and you would like to give yourself to the Lord more and more. Kaya sabi ng ating isa sa mga, I think it was Luther that says, na sabi niya, when you fall, the shaker, sabi niya, when you fall from the altar, Romans chapter 12, verse 1, yung buhay, ibigay mo sa Panginoon, parts of your body, isurrender mo sa Panginoon, and offer it to the Lord. So you are on the altar, but sometimes you fall. How do you do? What do you do? Sabi niya, sabi ni Frank Schaeffer, you crawl back into the altar. No? Umabang, papunta ulit doon sa altar kung ikaw ay because there is no. So, yung relationship natin sa Panginoon is that important, at ang tatlong person na yun ang siyang nangangalakad sa atin. And then, nagkakaroon tayo ng disparity sa buhay natin spiritual, even though tayo ay binabantayan ng Diyos, nandyan sa atin ang Panginoon, hinahawakan niya tayo. Yung relationship natin is secured, but then there are times that we ignore, there are promptings to ignore, yung kanilang sinasabi, we ignore yung God the Father, we ignore Jesus Christ Himself, we ignore the Holy Spirit Himself, dahil hindi natin sila napapakinggan,
and before. Sabi ni isang balikan natin na manunulat at wise person natin. Sabi niya, you crawl back into the hunter. Of course, kapag ka hindi tayo tumalima sa promptings ng Panginoon because you are a child of God, merong disiplina. Nagkakaroon tayo ng disiplina na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, we realize, no? When you begin your prayer with Abba Father, you are saying and invoking on the father and child relationship to the Lord Jesus Christ. You are involving yourself in that kind of relationship. Okay? Yung word na. Our Father. Nilalapit mo yung Panginoon sa iyong sarili. Or nilalapit mo ang iyong sarili sa Panginoon as a child. Hello? Ang isang tagpo sa buhay ko that which I cannot also forget sa relationship ko sa aking mother and sa father. Natanim sa isip ko yun. No? When in my younger age, before na hindi kami nakita ng matagal, was that yung father ko one time naglalakad papunta sa Manila, sa Manila, very young at age, that one, nung makita niya ako, kinarga niya ako. No? Kinarga niya ako na parang baby. At ako naman nahiya dahil matatahan. Kasi yung kaisipan, lakad ka rin ka. No? Kinarga niya ako tapos yung hagis. When alone, kaming dalawang mother, one time, nagising ako sa pagkakatulog. I remember yung mother ko ay nagluluto siya at that time. Nagsasayin niya tayo. Gas stove pa yung stove na binobong na kerosene. Yun pa yung pinagluto. Maririnig ko para galing yung tunog ng stove na yun. Pero yung dahil bagong gising, nandun siya, nakatayo, niyakap ko siya. Nung pagyakap niya sa akin, hindi niya ako inalis sa pagkakayakap, pero she danced me. Nakatayo ang dalawa, nakayakap ko sa kanyang paa. At siya ay sasayaw, sinasayaw niya. And that's how God, yung relationship natin sa Kanya would be when we actually pray to Him. Kaya pag pray tayo, Our Father, it is synonymous with endearing moments with God. Endearing moments with the Lord. Now, how do you know that you have this relationship with the Father? Paano natin malalaman na tayong relationship sa Father? In that aspect. The answer is the Word of God says, anyone who receives Him, He gave them the right to become the children of God. Even to those who believe in His name. Tumanggap sa Kanya bilang kay Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yung word na that was translated, napaka-diin ng dahok niya sa pagkasabi niya, nagkaroon ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. And second question, how do you know that you have this relationship with the Father? Diba? Paano mo nalaman na nagkaroon ako ng relationship sa Father? Paano mo nalaman ang kasiguraduhan ng relationship niya? You have the Holy Spirit that Jesus has given. Nandyan ka na, binigyan ka ng Panginoon ng banal na Espiritu Santo. Tignan natin ang Romans chapter 8, verse 16. Sabi niya, the Spirit itself bears witness with our spirit. Yung capital S, that is the Holy Spirit.
No? The Holy Spirit Himself bears witness with our spirit, sa espiritu natin. No? Tatlong part ng tao. Diba? Merong physical, merong tinatawag natin na will, meron tayong intellect, tapos meron tayong tinatawag na spiritual. Yung will natin, intellect natin, at saka yung ating mga ating espiritu, yung ating kaluluwa. So, espiritu natin, we have physical and then the spiritual. Yung espiritu natin, it understands the Spirit of God. Nangungusap ang banal na espiritu sa atin sa pamamagitan ng ating espiritu. That's why when we read the Word of God, we understand it. Kasi nandiyan yung communication between the spirits. Yung espiritu ng Diyos at saka ng iyong espiritu. Why can you love Him? Because yung espiritu ng Diyos ay nandiyan sa espiritu, nangungusap sa espiritu natin. So, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Paano ko nalalaman na ako ay anak ng Diyos? Ang nakakaalam nun actually is ikaw lamang at ang Panginoon. Hello? So, alam mo kung anak ka ng Diyos. Diba? You know, hindi ka magdadalawang isip na ikaw ay anak ng Diyos kung ang banal ay ang espiritu mo is convinced that you have received the Lord Jesus Christ in heaven. Kung kumbinsido ikaw ang iyong espiritu na natanggap kay Kristo, sigurado ka, ako'y anak ng Diyos. Bakit? Sabi ng banal na kasulatan, yung banal na espiritu ay nagsasalita sa iyong espiritu. Ikaw ay anak ng Panginoon. Hello? O, hindi mo na kailangan sabihan ng ibang tao, ang ka ng Diyos dahil pinanggap mo na siya. Yung espiritu mo mismo na nararamdaman niya yun, alam niya yun, dahil nanusap ang banal na espiritu sa iyo. Sa verse 17, and if children, then heirs of God. Kung mga anak, sabi niya, tagapagmana at tagapagmana ng Panginoon. Heirs of God, and joint heirs with Christ. Tagapagmana kasama ni Kristo Jesus. No? Hindi ka lang anak, kundi ikaw ay tagapagmana ng kayamanan that are in heavenly places. Pag sinabi natin tagapagmana, huwag natin titignan na ang mana niyo po material. It's not material. Spiritual, which is more powerful, more lasting, more needful para sa atin, yung kayamanan na yun ay tulog ng Panginoon sa atin. If so be that we suffer with Him, that we may also be glorified with Him. Kailan kasama yung suffering. If you suffer with Him, sabi niya, you will be glorified with Him. Kasama ang blessings doon sa suffering. Kasama ang suffering sa inyong pagpapala na kami. So, question is, do you have a relationship with the Father? Meron ka ba tunay na relasyon sa Diyos? Kung may tunay na relasyon, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, nangungusap niya sa iyo, convince ka sa iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos. So, walang pang-dadalawang isip na ikaw ay anak ng Diyos dahil tinundukan niyan ng banal na Espiritu Santo sa iyo.
then ang ating makatagal dito is that yung relationship natin sa Panginoon ay tunay. No? Kung hindi man, kung sino man na nakikinig sa online natin, kung hindi man, you can invite Jesus Christ in your life as your Lord and Savior. This is the only way you can be a child of God. Wala nang iba. Paano ko malalaman na ako ay anak ng Diyos? Dahil sabi sa salita ng Panginoon na ako ay anak ng Diyos. Na ikaw ay anak ng Diyos. Nung tinanggap mo si Jesus Christ. And this is the only way whereby you be born into the family of God. Ito lamang ang paraan na ikaw ay naipanganak muli sa pamilya ng Diyos. Wala na ibang paraan. Hindi paraan na ako ay gumawa, punta ako ng ministry, magbabasa ako ng mga Christian books, aawit ako ng mga Christian songs, at magiging mabuting tao ako, magpapakabuti ako. Hindi yan paraan na kung paano ka maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay pagbukas mo ng iyong puso sa Panginoon, pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon ng kapaligiran. At ang sabi ng Diyos, ikaw ay naipanganak ng muli. Yun ang Kanyang sinasabi. You must be born again. Sa John chapter 3. So, kailangan meron tayong relationship. So, yung word na our Father, the Christian's prayer is based on an established relationship. No, it is not a set of rites and letters written into the book of prayer. Kung mananalangin tayo minsan, gusto natin memorize. Nakakakawa naman. Nung bata pa ako na Christian, pagka maglilita ako sa prayer, no? Sa harapan. Maglilita ako. Ikaw magpipray. Nako, nag-iisip na ako. Ano yung pagpipray ko? Kabang-kabang na ako. Kinakabahan na ako kung ano sasabihin ko. Kailangan maganda talaga yung aking mga sasabihin. Yun ang aking nasa isip. Pero yun pala, ang prayer is based on an established relationship. I can go to the Father. And it is not a set of rites and letters written into a prayer book for everyone to read and lose its very meaning. Makakita ka, siguro ngayon may mga prayer books pa mga pinagbibili. Pray this prayer. Kahit sa internet, mag-ingat kayo sa internet na nasasabi niyo, this prayer is so powerful. Kapag piniray mo itong prayer na ito, it will empower your life. Hindi po gano'n. No? Yung pupunta tayo, minsan gusto natin marinig yung prayer na yan because it sounds good, pero it's not actually good. And it is not even biblical. Sinabi ng Panginoon na paulit-ulit na pananalangin. Thinking, para tayong pagano, sabi niya, thinking that God will answer their prayers by repeating the words for many times. They thought that they will be that they will be. Sabi ng Lord, hindi. Nay. So, based on established relationship, it's not all the hope that muttering this prayer with our lips that it will have some magical effect. Kapag sinabi natin yung salitang yun, no? Magic effect yan. Yung prayer natin. Hindi po, no? Yung prayers natin. So, ang prayer natin is based on established
establish na. Hindi yung i-establish mo pa. Minsan may prayer tayo, Lord, dalangin ko po na mangyari ko sa buhay ko at then magiging talagang faithful ako sa iyo. Ba? May condition pa yung prayer natin, di ba? Lord, kapag gumaling ako, magiging faithful ako sa iyo. Sa pagsisimba, sa pagdadal ko, sa pagdadal niya, kung ano na po mga pangako natin sa Diyos. Marami tayong pangako. Lord, magiging mabuting tao. Lord, magbibigay na ako, basta bigyan mo ako ng magandang trabaho. Lord, talaga. So, prayer natin, Lord, payamanin mo ako sa ulan, makatulong ako sa church, bibili ako ng ganito para magkakit namin. Ang ganda ng prayer. Ayan, ano? Pero hindi kasi based on prayer natin. Hindi tayo nagbibigay ng conditions sa prayer natin. Kung kailangan tayo pagagalingin, doon lang tayo magiging faithful. Maging faithful tayo, kahit na may sakit tayo, faithful ka lang. Mas maganda tumahimik kayo, prayer mo tayo sa Panginoon Lord. Kahit na po ako iika-ika, magsiserve ako sa iyo, yun ang prayer. Kahit na po ako uubo-ubo, umiiwas sa aking mga tao, ako'y magsiserve sa iyo. Ayun ang prayer. Lord, kahit na po ako'y naghihirap, Lord, ewan ko kung mga Christian ba na homeless. Hindi ko alam. Pero alam ko may katulad ng sa Lampuan yata. Sa Lampuan. If you are going to Lampuan, if you will go to Lampuan, it's a remote area. Bago ka makarating doon, meron kang tatawin ng mga streams, magmotor ka, mapunta doon, iiwan mo yung motor kasi hindi na mararating minsan kapag masama ang daan, so iiwan mo siya, maglalakad ka. Paglalakad mo, marami pa yung mahaba-haba pang lakad, gano'n ka-remote yung area. Pero meron isang bulan doon na nag-reserve. Ang testimony niya, napupunta siya doon sa church na yun, kasi binigyan siya ng heart ng Panginoon na mag-serve at nag-serve siya sa pamamagitan ng pag-awit. Bulag yan, ha? Alam mo naman yung mga bulag na galing ng gitara. Meron na, magaling na piano. Yung isa yung hymn natin, maraming hymns. Palagi ko, 100 hymns yung kanya simula. Pero bulag yun. Siya kayo kumanta na, open my eyes that I may see. Okay lang yan, no? Open my eyes. Kaya parang practice niya doon sa sinabi. But ang point is, nagigitara itong taong ito. At mayroong pagkakataon na nagkaroon sila ng mga Thanksgiving. Sabi niya, maghanap buhay ako doon sa city, doon sa town, maraming tao. Umaawit siya. At parang nanglilimos, pero hindi actually limos yun. Sa Europe, kapag umawit ka, kahit sikat na artista, hindi ka kilala, pero sikat ka sa iyong lugar. Pag umawit ka doon, hindi ka naman naging ng pera, bigla na lang may magbibigay sa ng pera. Ganun doon. Kahit Pilipino ginagawa yun. Pero that is not asking, no? That is just yung respect nila sa iyong intellectual rights. O di kaya sa talent rights mo. Not so, ganyan. Kung gusto mo kumita ng pera ganyan, awit ko lang ng awit doon sa Pilipino. Now, itong ating bulang na kapatid doon sa Lampuan. Nagdaan siya, sabi niya, maghanap buhay ako. Aawit ako. Magka-aawit ako doon sa lugar na ito. Parang meron akong ibibigay sa aking sa darating na Thanksgiving. So yun ginawa niya. And at the same time, siya nag-preach. Kaya inaatasan siyang mag-preach doon sa lugar ng ating vision point. O pero may yan, bulag. Bulag.
kanyang pagbibigay ay magiging kaya niya sa Panginoon, makapagbigay siya sa Diyos, naghanap siya ng paraan para paano siya makapagbigay. Naalala ko tuloy yung pagka-Pasko, di ba, yung I play my drums. Ano kaya sabi ng awit na yun? Come, they told me, da-da-da-da-da, a newborn thing to sing, what gifts I could bring to Him. I have no other gifts to bring. Sabi niya, except my playing on my drum. That's what will I give. Diba? Nakapagbigay siya. Hindi man material, pero isang bagay na magiging kaaya-aya sa Panginoon. So, etong si kapatid natin na grabe ang kanya puso sa Panginoon na makapagbigay. So, prayer based on the priority of that established relationship. Hindi lang, our Father is not only talking about the established relationship, kundi based on the priority of that established relationship. Our Father. So, kapag tayo ay nanalangin, ang priority na pupuntahan natin na hindi kapitbahay natin o sino, hindi yung kung paano natin sasabihin ito sa mga tao yung ating priority natin ang puntahan ng Panginoon. Priority on that established relationship. Priority ang Diyos sa ating buhay. Ika nga. So, our Father, Jesus said, prayer is invoking in the endearment call of the child to his heavenly Father to give an ear to Him rather than to make Him listen to our own list of wants, fears, and needs. Okay, ulitin natin yan. Ha? To make Him listen to it's not to make Him listen to our own list of wants. No, magpe-pray tayo. Sige. Magpe-pray tayo. Hindi na, magpe-pray tayo. Pero nakalista na yung mga bagay na ating hihingi sa kaplosan. Ganun. Pero yung prayer pala is go to God. Ang priority natin ay ang person. So, mayroong song na nagsasabi na give blessings to the giver, not the gifts. Thank the giver, not the gifts. Thank the blesser, and not the blessed. Huwag natin hahanapin yung blessing, hindi yung blessed. Hanapin natin yung person, and not what he can give. Dito nagiging sour ang relationship. Ang relationship dapat hindi, halimbawa, sabi dito ni presidente natin, dati, president, na ang relationship is not based on pera-pera. Sabi niya, kasi pag pera-pera ang relationship, even in politics, and even in governance, yung mga foreign policies, hindi dapat pera-pera ang relationship. Kasi pagka pera-pera lang, darating ang panahon, lolokohin ka na. Diba? Minsan, niloloko natin ang Diyos kasi ang tingin natin sa Panginoon ay pera-pera lang. Relationship natin sa Kanya, Lord, pahingi ako, pahingi niya, pahingi ako. Okay. So, ang prayer natin, when Jesus Christ calls for, sabi niya, this is how you should pray, our Father, i-base natin yung prayer natin on the priority of relationship which was established. And so, when we prioritize God sa ating pananalangin,
we could say, Lord, hallowed be your name. Jesus is teaching us worship and praise to the one that had captured your heart. My heart. Relationship-based. Priority yun. Hallowed be your name. Kapag tumungo tayo sa Panginoon, Lord, ang ibig sabihin ng hallowed, ang iyong pangalan ng Panginoon ay masamba na fully maitani sa buhay namin. To be holy, ang iyong pangalan, ikaw o Diyos, ay maging sacred para sa amin sa buhay namin. Sineseparate ko ikaw o Diyos sa aking buhay. You are separated for me. Holy be your name. Hallowed be. Pinatangin ka ng aking puso at aking buhay. Hindi lang kita minamahal, pinatangi kita. Tangi ka. So, pagka tinignan natin ang Panginoon, hindi natin siya tinitignan na para bang meron siyang sign ng dollar o sign ng Diyos. According to the Bible, praise and worship are important aspect of that relationship. Purihin natin siya. Hindi mawawala rin sa atin yung pagpupuri sa Kanya. Between God and His people. The Bible encourages believers to express their love, gratitude, and reverence for God through acts of praise and worship. I-express natin yung ating pagtatangi sa Kanya sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsasamba. Sasambahin natin siya. Ano ba yung kasama sa pagsamba? Ito. Bilisan ko lang, no? Acknowledgement of God's majesty and attributes. Yung pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon na napakatayo at saka sa kanyang mga katangian na napakaganda. Attributes niya. Kinikilala natin yun. You know, nakakabasa kasi o nakakapablik ng tungkol sa mga isa sa pinakamalaking religion dito sa mundo, no? Na kung babasahin ang kanyang buhay, even yung tao na yan na mismo na nanggaling doon sa religion na yan. Talagang na-convert na siya ngayon. Naging mananampalataya na siya ng Panginoon sa Kristo. Sinabi niya, kung bakit ako napunta kay Kristo sapagkat ang buhay ng tao na yan na aking nakita at nabasa kahit na sa salita niya, yung sa Bible nila, sa sulat nila na pinapasok palagi, makikita doon ang kasamaan ng kanyang kaisipan, ng kanyang karakter, at ng salita na nakabanggit doon sa libro na iyan. Kaya umalis ako doon. At napaka-sama ng tao niya. Nakasulat yun sa Bible, sa Quran ng libro. Na binabasa nila, kung hindi ba nila, pero itong taong to nung maintindihan niya, umalis siya. At binanggit niya si Kristo, ay napaka-pure at walang bahid na kasalanan. Mga Kristiyan nagkakasala. Halimbawa, may mga Kristiyan sabi ko ng lalaki ng pambabae. Sabi ng tao niya, nangyayari yun sa buhay nila. Pero ang tingin nila doon ay kasalanan. Hindi nila glorify yung gawain na yun. This is true. Diba? Now, yung attribute ng Panginoon, when we go to Him, gusto niya tayong manampalataya sa Kanyang
tayo mapuri sa Kanya, magsama sa Kanya. Nakikita niya yun, nakikita natin yung beauty niya. Makita natin ang beauty ng Panginoon. Nagiging gano'n din tayo. Hello? Nagiging gano'n tayo. Pag tinignan natin palaging hindi maganda, gano'n din tayo. Isang bata na pinakita sa YouTube ay ilang siguro 2 taon marunong magsalita na natutunan magsalita at puro mga mura ang kanyang natutunan habang naglalakad siya. Mura, English na mura, kaya medyo maganda pakinggan kasi English. Pero, bakit gano'n? Sapagkat yun ang kanyang dating nakikita natin. Nakikita natin, pag nagsamba tayo, nakikita natin ang beauty ng God. Hello? Di ba nakikita natin? May nagsasamba tayo, nakikita natin, nakikita natin. Santa Red, tama yan. Pero maawit tayo. Purihin, pero nasa isang pagdating sa bahay ulit, pagkatapos sa bisimba, makasag pinggan, magulo-gulo, hindi pa nga nakakisip pa nga, nagkaroon na ng away, ha? That is not going to our Father. No. Dahil when we go to our Father, we see His beauty. Nagsama tayo, kita natin. Kaya pagka nagpurin kayo sa Panginoon, yung mga leaders natin, pag nagpurin sa Panginoon, huwag mong nabihin yung pangin naman yung pastor. Tuloy, ang pag-awit natin ng praise song at ng worship song, hindi na nakatuon sa Panginoon. Nakatuon na sa sarili natin. Because nais natin makita ang Panginoon. That's why we go to the Word of God. Kasi kung sa isip lang natin, pangit na nasa isip natin. Pero may nakasulat tayo na salita ng Diyos. Kaya yung salita niya hindi napapalitan. Kasi kung napapalitan, marami na rin yung salita dyan na hindi tama. Hindi na rin natin makikita ang beauty of God. Kaya yung salita ng Diyos, yung Bible natin, parang ruler yan, standard. Kiloman, standard. Hindi na makikita. Kung 1 kilo, 1 kilo talaga yan. Hindi pwede. Pag tinimbang, kulang, hindi sa kilo, hindi tunay. Yung ating pananampalataya. Kailangan ipakilo natin sa salita ng So, acknowledgement of when we go to the Lord, acknowledgement of God's majesty and attributes. So, praise involves this thing. Sa buhay po natin, holiness, love, wisdom, and other attributes ng Diyos. Grabe ang attribute natin. Kaya kung lulunurin natin ang ating sarili dito sa mga attribute ng Panginoon, abay, napakaganda ang maaaring mangyari. Parang isang naging makina na ang langis mo ay napakaswabe at hindi nawawala. At ang langis na yun ay nagpapatuloy na malinis. Kaya ang pagtakbo ng makina niyo ay maanawan maganda. Hindi umuusok. Hindi pinapagigil, hindi nasisira ang mga kagalitan. It is recognition of God's greatness and declaration of His sovereignty over all things. Kaya Psalm 145 verse 3, great is the Lord and most worthy of praise His greatness. No one can. Great is the Lord
gratitude for God's blessings. Lord, bless me. May isang taong nagsabi na ang ating paggising sa panibagong umaga ay isa ng malaking pagpapakaw. Psalm 103 verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Ano ba? Worship natin ay nagsasabi that we are connected and our relationship sa Panginoon is that in connection. Worship is a way for believers to draw near to God, establishing and deepening their relationship with Him. It involves personal and intimate connection with the Creator. James chapter 4 verse 8, come near to God and He will come near to you. Ang worship natin at saka ang praise natin is also surrender and obedience natin sa Diyos. True worship involves surrendering to God's will and obeying His commands. Na nag-worship tayo, then sinurrender natin ang ating mga naisin sa buhay niya. Si Jesus Christ then sinabi niya, Lord, not my will, but your will be done. Sabi niya, habang ipapalapit na siya doon sa kanyang pagbayubay sa krus, nakita niya na yun, nanalangin siya. Actually, yung dugo niya ay halos tumulong na parang dugo doon sa batuhan kanya kinauupuan o kinaluluhuran. Sabi niya, Lord, pwede ba na ang baso na ito na aking iinumin ay hindi ko na iinumin, maapitan? Dalangin niya sa kanyang ama. At sabi niya, Lord, pero hindi, it's not my will, but your will be done. At actually, ilang beses niya sinabi yun? 2 beses niya sinabi yun. Nakita niya yung kanyang mga disciples. Huwag mo kayo matulog. Samahan niyo ako manalangin. So, manalangin siya. Matagal-tagal siyang manalangin. Sabi niya, Lord, not my will, but your will be done. But I want, if this cup will pass from me, pass muna ako dyan, Lord. Pwede ba? Not my will, but your will. After that 1 hour, nagpunta siya sa krus niya. Ano pa kayo? Tulog. Tulog pa rin kayo. Yeah, hindi nyo talaga po masamahan, ha? Malapit akong hulihin. Bumalik ulit siya. Hinayaan niya na lang sila. Nanalangin. Dinalangin niya ang the same prayer. Lord, not my will, but your will. Minsan, nag-worship tayo at praise, nagtungo tayo sa Panginoon, nanalangin tayo sa Lord, pero tigas yung ulo natin. Ito yung gagawin ko. Pero nanalangin na tayo. Romans chapter 12 verse 1, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Not true and proper worship. Ito yung sabi niya, ito yung sinasabi ko na yung buhay i-present natin in the altar of sacrifice. Nandiyan tayo sa altar. Hindi tayo makalukod sa altar. Nandun tayo mismo sa altar of sacrifice. Sa presence ng Panginoon. And siguro, I will stop dito sa last na ito dahil medyo kukulang ng oras natin kapag in-schedule pa yung susunod natin na about our Father. Okay? Last natin.
yung worship, when we come to the Lord in worship, no? When we say Our Father, we come into worship with Him. Pero ano ba yung worship and praise? Worship and praise is expressing love and devotion. You express love and devotion. When you go to the Lord and you say Our Father, it is an expression of your love and devotion. Worship is a demonstration of love and devotion to God. It includes not only words, but actions that reflect a heart to commit or a heart committed to God. Sa Mark chapter 12, verse 30, pinapaalalahanan tayo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Saan yung action doon? Yung with all your strength. Action yan. Love the Lord with all your action. Kaya, kung pwedeng mag-love sa Panginoon na giving Him flowers, you give Him flowers. And don't you ever say to yourself, you can buy your own flower. Ibig sabihin na, I can buy my own flower, I don't care about you, whatever you do in your life. Pwede naman ako mabuhay na wala ka. Pwede naman ako mabuhay na wala ka. So I will buy my own flowers. I will be not saved. Praise and worship are seen throughout the Bible. Ulitin natin yan, ha? When we come to God and say, Our Father, we praise and worship. And praise and worship are seen through the Bible. Particularly in Psalms and other books of poetry. And praise and worship. It is a way for believers to honor God, deepen their spiritual connection, and align themselves with His cause. Habang tayo ay nag-praise, habang tayo ay nag-worship, yung puso natin, na-realize na ating puso, kailangan makonekta sa Panginoon ulit. Na-realize natin sa ating sarili na, medyo mababa ang ating pagtingin sa Diyos. But I will deepen my relationship with Him. Our Father, hello? Our Father. When we say Our Father, it is realizing na kailangan kong establish ang relationship ko sa Panginoon. It is saying, and it is doing that I have an established relationship with God. And when we say, Our Father, it is saying that I am going to prioritize God in my life. It's not only taking a decision to establish your relationship with the Lord, but it is also saying that I am going to get connected and really prioritize Him in my life. And when we prioritize Him in our lives, it is telling yourself, when I go to God, I'm not, hindi para ako'y humingi, hindi para ako ay worship sa Kanya. When I go to God and worship, I go to God. I go to God, my Father, praising Him and worshiping Him in my life. Okay? Baguhin natin yung ating thoughts about coming to God and pray. Pero, yung sinabi ni Jesus Christ in chapter 6, this is then how we should pray. It's a complete set. No?
ng prayer na sinabi niya. And next week, pag-aaral pa natin yun. Yung pagsabi niya, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Isarayawain niyo yung Lord's Prayer niya. Makikita sa Psalm chapter 6, verses 11 to 14. Ulitin natin yan. Psalm, Matthew chapter 6, verses 11. 9. Verses 9. 9 to 14. Verses 9. Ulitin natin yan. Ibalik natin sa memory natin.